Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Joshua. Mayroon akong dalang istorya na nais ibahagi sa inyo. Handa na ba kayong makinig sa aking kwento? Halina't simulan ang ating kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Si Mino ang manggang nawala ng pag-asa. Isang araw, may isang napakagandang puno ng mangga. Ang pangalan niya ay si Mino. Siya ay isang malaki at malakas na puno. May matitibay na sanga na parang mga kamay na nagbibigay lilim sa mga hayop. Ang kanyang mga dahon ay may napakagandang kulay berde at parang mga payong na nagtatakip sa mga batang naglalaro sa ilalim. Ang mga bunga niya ay napakaganda at mukhang masarap at hindi mo mapipigilan na kumain ito. Tuwing hapon, sina Dayan at Alona ay nagtutungo sa puno ni Mino. Dito, sila'y naglalaro, nagpapahinga at masaya nagkwekwentuhan. Kapag nakaramdam ng gutom, sila'y nanghihingi kay Mino ng kanyang mga masasarap na bunga. Hindi lang ang mga bata ang nagagalak sa mga mangga ni Mino, pati na ang mga ibon at iba pang mga hayop sa gubat ay nagpupunta rin upang makatikim. Lahat sila ay nagpapasalamat kay Mino sa kanyang kabutihan. Dahil dito, nakakaramdam ng kasiyahan si Mino sa tuwing nakikita niyang masaya ang mga nilalang na umaasa sa kanya. Kaya naman, palagi siyang nakangiti at positibo. Ngunit, isang araw, sa hindi inaasahan ay nagkaroon ng bagyo. Ang langit ay parang isang malaking itim na kumot na natatakpan sa buong paligid. Ang mga kulog at kidlat ay parang mga malalakas na boses na sumisigaw sa langit. Ang hangin ay parang isang malakas na kamay na pumipilipit sa mga puno at dahon. Natakot ng sobra si Mino. Ang kanyang mga bunga ay nagsilaglagan pati na ang kanyang mga dahon. Kinaumagahan, tinignan ni Mino ang kanyang sariling refleksyon sa isang putik. Ang dati niyang berdeng mga dahon, mga bunga na kay dami at malalakas na sanga ngayon ay wala na. Hindi na ako maganda. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Wala na akong silbi. Dahil dito ay nawala ng pag-asa si Mino. Tinuturing na niya ang kanyang sarili na walang silbi. Naging malungkot siya ng sobra at hindi na siya gaya ng dati na positibo. Makalipas ang isang buwan ay pinuntahan siya ni Dayan at Alona pati na rin ang mga ibon. Nakita nila si Mino. Sobrang nalungkot sila na makita ang kanyang kalagayan. Ang dating berde at malusog na puno, ngayon ay iba na. Lumapit sila kay Mino at hinawakan ang kanyang puno. Oh, Mino! Sabi ni Dayan, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Anong nangyari sa'yo? Huwag kang malungkot, Mino. Tandaan mo, kahit na ganito ang nangyari, mahalaga ka pa rin sa amin. Dugtong ni Alona sa sinabi ni Dayan nang makita ang malungkot na mukha ni Mino. Ngumiti si Dayan at sinabi, Oo, Mino. Huwag kang sumuko. Maging positibo ka lang. Napaisip si Mino sa mga sinabi ni Dayan at Alona. Naaalala niya ang lahat ng mga masasayang alaala na kasama sila. Naisip din niya ang mga hayop na umaasa sa kanyang mga prutas. Tama kayo, sabi ni Mino. Hindi dapat ako sumuko. Kailangan kong maging positibo para sa aking sarili at para sa iba. Mula noon, naging positibo na ulit si Mino. Bumalik na ang kanyang dating sigla. Siya na ulit yung Mino na palaging umingiti at positibo sa buhay kahit hindi na siya kasing ganda at malusog gaya ng dati. Patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa mga nakapaligid sa kanya. At dito nagtatapos ang ating kwento. May mga sandali sa buhay na tila ba wala ng pag-asa. Ngunit sa bawat pagsubok,
mayroong isang aral na dapat nating matutunan. Ito ang kwento ni Mino na nagpapakita sa atin na huwag mawala ng pag-asa. Kahit na tayo ay maharap sa mga pagsubok, hindi dapat nating kalimutan ang ating halaga. Ang pag-asa, suporta ng mga mahal sa buhay at positibong pananaw ay makakatulong sa atin upang malampasan ang mga paghihirap.